At sino naman to? Gusto akong tulungan na kumita ng pera? Ang bait naman nito. Jake, bakit parang lagi kang busy ngayon sa cellphone mo ah? Wala to ate. Nag-edit lang ako ng mga video namin sa project ng best friend. Tsaka, wala naman akong kakat na ibang tao eh. Diyan, kumain na tayo. Umuha ng mga plato. Sige po ate. Sino nagturo sa'yo? Wala po ate. Doon na yung sa nakausap ko doon sa Facebook. Di nag-iingat eh! Ikaw no, tinuro mo siguro sa kanya. Hindi ate. Kanino nalaman yun? Abay, ewan ko. Jake! Pumunta nga dito, kakausapin kita. Bakit po ate? Sabihin mo, kanino at paano mo nalaman yung ganun? Ate, pasensya na, magpapaliwanag ako. May nakausap kasi ako sa online kung gagawin ko daw yung mga pinapagawa niya. Bibigyan niya daw ako ng pabuya o kaya pera. Hindi mo ba alam na masama yun? Lalo na't ang bata-bata mo pa, Jake. Hindi po ate, pasensya na po. Hindi kami galit. Dahil bunsong kapatid ka namin, inaalalayan ka lang namin. Nakakatanda mong kapatid, gusto ko lang namin ingatan at lalo na huwag ka masyado magpapaniwala sa social media. Opo kuya, alam ko naman yun. Huwag ka nang umiyak, hindi naman kami galit, inaalalayan ka lang namin. Ano nga ba ang child pornography? Ang child pornography ay anumang larawan, video o material na nagpapakita ng sexual na pang-aabuso o sexual exploitation ng mga batang wala pang 18 taong gulang. Ito ay iligal at lubhang makakasama sa bata, physical, emotional at mental. Bakit ito delikado? Una, may trauma ito sa bata. Ang batang naaabuso ay maaaring magkaroon ng matinding psychological trauma, depression, anxiety at problema sa tiwala sa ibang tao. Ikalawa, legal consequences. Ang paggawa, pamamahagi o pag-iingat ng child pornography ay krimen at may mabigat na parusa sa batas. Ikatlo, panganib sa lipunan. Ang mga bata na biktima ay maaaring patuloy na pinapahamak sa pamamagitan ng online exploitation o grooming. Ayon sa batas na Republic Act No. 9775 o Anti-Child Pornography Act of 2009, an act defining and penalizing the crime of child pornography, prescribing penalties, therefore and for other purposes.
May mga dapat at hindi dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Mga hindi dapat gawin at huwag magpasa at mag-share. Kahit na parang evidence lang, huwag basta-basta i-forward sa social media or chat. Ang pagpapasa nito ay isang krimen. Huwag i-threaten o i-confront ng mag-isa. Hindi ligtas na kausapin ang suspect nang walang guidance ng otoridad. Maaaring mapanganib ang bata o nagre-report. Huwag burahin o itago ang ebidensya na walang proper reporting. Mahalagang i-document ng maayos at i-report sa tamang authorities. Ang illegal na pag-delete o pagtatago ay maaaring lumabag sa batas. Huwag malitin ang pangyayari. Ang child pornography ay seryosong krimen at nakakasama sa bata. Huwag isipin na bata pa lang, hindi na ito ang malala. Lahat ng kaso ay dapat seryoso. Mga dapat gawin, i-report agad. Kung may makitang child pornography online o sa anumang paraan, i-report ito sa mga otoridad. Sa Pilipinas, pwede i-report sa PNP, Anti-Cybercrime Group o sa Cybercrime Division. Sa international level, pwede rin sa INHOME o National Center for Missing and Exploited Children o NCMEC. Protektahan ng bata. Siguraduhin ligtas ang bata at hindi nakokontak o nakaharap sa panganib. Huwag pilitin ang bata na ipaliwanag o itago ang pangyayari. I-educate ang sarili at iba. Alamin ang online safety tips, privacy settings at kung paano i-monitor ang online activity ng bata. Turuan ang bata na huwag magbigay ng personal na impormasyon o magpadala ng mga larawan na pribado. Panatiling secure ang digital devices. Gumamit ng parental controls at mga filter para maiwasan ang access sa harmful content.